Susan, kumusta na po? Yan, ayan. We're here sa... Papunta kami sa CCF for youth encounter. I'm with our chosen youth, Ate Bea, tulog. Ay, ang ganda. Ate JL, hi Ate JL. And with our poging pastor. Wow, ano yun? Yan, so... Today, ano nga bang ina-expect natin? May ina-expect ka, Ate Bea? Mag-Jollibee daw. With other church. Ikaw Ate JL, anong na-expect mo ate? Ganun. Bawal gaya-gaya. Anong na-expect Sabi mo? mo, JL, ina-expect ko magda-drive-thru kami. Magda-drive-thru, ikaw mahal, anong na-expect mo, Pastor? Ina-expect ko, huwag kayong matulog. Kasi wala kang kasama. Mahirap mag-drive ng... Dami-dami tayo. Ako'y nantok na ako. So ako na-expect ko yung... Bakit ganun parang kinakain ako ng liwanag? Na-expect ko today na overflowing yung message ng Lord. At saka tama si Ate Bea, yung makabanding namin yung iba pang youth. Kasi yung sa CCF talaga hindi pa namin sila lahat kilala. Tama Ate Bea? Ang kadalasan nakakasama namin yung praise and worship team ng CCF. So, ayun nga po. At mamaya, samahan niyo po kami. Itutuloy namin tong pagbablog. So, for now, tama si Pastor JP. Huwag kaming matutulog para may drive-thru. Tama? Yes. So, Tulog, walang drive-thru. Pag gising, meron yan. meron. No? Ate Bea, ha? Naku, kurutin mo ako, Ate Bea. Mahirap nang mawalan tayo ng ano. May share pala ako. Ayan. Alam niyo po ba, mga ka-Diyosa, na yung isang pastor na magbe-message ay hindi ganun kadali. Kasi unang mararanasan mo dun yung own struggle mo, lalo na pag ang message ng Lord it's so personal, and yung pressure to deliver it, isa rin yun sa nagbibigay ng ano sa'yo, yung parang overwhelming feelings. Tas hanggang sa dumating sa point na sa sobrang kabisihan ko sa kingdom, nawalan ako ng time sa king, at yung message ng Lord ay grabe, ang ganda. Tapos kanina yun, kaya medyo maga yung mata ko kasi I cried so hard dahil napakaganda ng message ng Lord na parang binibigyan ng Lord ng salamin, tapos makikita mo yung sarili mo sa well. Kasi yung topic na ibabahagi natin ay tungkol dun sa Samaritana, sa balon ni Jacob. Ito po ang aking Jacob. Ayan. Pogi mo pala, babe, pag nasa video. O kaya, big french fries na. So, ayun na naman po, dinidigay na naman po ang pastora nyo, inaasin. Yun nga, so Inaasid na ba? lately madalas pong ihasin ang lingkod ng Diyos. Ano yung pakiramdam ng yung gusto mo lang mag-message pero walang pumapasok na message ng Lord sa isip mo? It's because sobrang occupied na pala nung isip ko that time. Kaya yun, occupied sa anong gagawin sa ministry, anong gagawin sa bahay, kami. Hanggang sa dumating sa point na wala pa akong ginagawa, pagod na ako. Tama, Dad? Tapos also may mga pain na nararanasan. Ayun, mga parte ng pinagdaraanan ng mga mag-asawa. And I'm so blessed na ang Lord continually tinutulungan niya ang bawat isa sa amin kung paano i-handle yun. So last night, anong ginawa natin, Dad? We pray. Bago yun. Pray o God. We talk. Ano muna? We talk. We settle everything. Mayroong ambulance. Ayan, pagilid mo muna. Let the ambulance. Lord, kayo na kung bahala, Panginoon. Kagalingan naman na nasa loob ng ambulance, Panginoon. Na igawin niyo, Panginoon.
Jesus. Alam niyo po bang may dumadaan na ambulance? Parang laging, siguro ministry ko na ipag-pray talaga. Ikaw, Dad, ganun ka rin ba? Parang noon pa, parang nahabag ako sa mga nasa loob ng ambulance. Tapos minsan yung pray ako ng pray, tapos naisip ko rin minsan, wala palang laman yung ambulance. Yung pala, nga, minsan ginagamit pala ng mga opisyalis yun para mabilis ang kanilang travel. Naipag-pray ko pa rin, bahala na sila dyan. So yun nga, let's go back. Yung tama si Pastor, we settle muna. And yun yung gusto kong ibahagi na para ma-unload yung punong-puno na yung puso natin. Binibigyan tayo ng Lord ng authority na bawat problem, hindi yung pagiging immature yung laging susi. Pag sinabing pagiging immature, yun yung bagay na pag may problem ka, idadaan mo sa pagsisimangot, pagdadabog, pag-murmuring, pagiging ungrateful. Pero nung inano ko yung sarili ko, inassess ko siya, Pastor. Ito pala yung hugot ko. So, thank you, Lord. At gusto ko mag-level up sa area na yun. Ayoko nang maging matured na pag may pain ako na nararanasan, idadaan ko sa ganung bagay. Ayoko na ng ganung attitude. Kasi dapat meron tayong progress. Dapat meron tayong isa sa character natin, yung napipino natin. Kasi yun yung pinapagawa ng Lord. Yun yung pinupuro ng Lord. Yun yung pinuputol ng Lord para mas maging mamunga yung sanga mo. So kagabi, I decided na pag meron akong something kay Pastor, hindi na ako maglalakad sa hagdan ng padabog. Tama ba? At di na ako magsasabing pagod. Tama ba, Ate JL? Tama ang desisyon ko, Ate Bea? Ate JL, huwag ka magtago sa mga Pastor. Tama ba ang desisyon ko na yun? Oo. Yun. So, yun yung ito i-share ko sa inyo na hindi ako nahihiya na sabihin na meron akong pinaputol sa Lord. Yun yung magdabog kapag hindi makuha ang gusto. Ikaw, Ate Bea, minsan ganun ka din ba? Palagi po. Ikaw, Ate JL, nagdadabog ka ba? Anong way mo, Ate JL, para ipakitang nasasaktan ka, nadidisappoint ka, or naiinis ka sa nasa paligid? Nagtatago ka sa t-shirt ni Pastor? sa polo shirt ni Pastor? Nananahimik? Sana all, no, Ate Bea? Sana all kayang manay. Tapos pag nananahimik ka, ate, naglalaslas ka ganon, hindi naman ganon. Hindi naman. Tapos ate, nandoon pa rin yung disappointment mo kahit nananahimik ka. Oo. Hindi siya. Wala naman po. Nawawala, pero ang hirap, no? So ayun, totoo yun. Kahit na magdabog ka man o manahimik ka, ang hirap pa rin talaga kapag dumaan ka sa sitwasyon na naiinis ka na dun sa tao, kaya nasaktan ka ng tao, na-disappoint ka ng tao na mahal mo. Kasi kung di mo naman yan mahal, hindi ka naman magre-react, tama, mahal? Kasi ang tao na may bilang sa puso mo, yun yung taong kayang sumugat sa'yo at maging sensitive ka. Tama, Ate Bea? Kasi kung yung kapitbahay lang na hindi mo naman talaga bet, tas may nakitaan kang hindi gusto, okay lang, bahala ka na sa buhay mo. Pero iba to iba yun lalo na pag nasa inside the house. Kaya dapat lagi nating tatandaan as a Christian, ano yung tinuturo sa atin ng Lord kapag dumaraan tayo sa ganong struggle. Minsan tinatanggal ng Lord sa atin unang-una yung pride. Kasi pride na yun na ayaw mong magpasakop sa nais ng Lord na umupo ka muna sa Kanya. Pride yun na mas minsan pinapalaki mo yung nararamdaman mo na, ginaganto na lang ako lagi nito. Puro na lang ako. Tama, Ate Bea? Napapagod din naman ako. Sila walang ganyan-ganyan ganito. So, ayaw tayo. Yun yung nagkukos ng lalo sa feelings mo, yung kumakapalalo yung yung hinanakit. At tas hindi mo mapapansin, ang bigat mo na pala. Habang kumakapal yung negative feelings, ang bigat mo na. Are not being a blessing. At ayaw ng Lord yun na hindi ka niya mayakap, na ayaw mo magpayakap sa Kanya. Ayaw ng Lord yun. Gusto ng Lord, love kayong dalawa. So yun lang. Last night, yun yung ginawa namin ni Pastor. Nagkaroon kami ng
ng assessment. Unang-una yung ano yung ipinagpapasalamat mo, ano yung lesson na natutunan mo. Tama ba, Pastor, yung ating pinag-usapan? Pinagpapasalamat, lesson, tsaka ano nga yung isa? Realization. Action pala. Sige, huwag na lang natin. Hindi pala tayo sure sa pinag-usapan natin. Teka, Realization. Action. thank you, sorry, tsaka lesson. Ay, may isa pa ito. Wala na, tatlo lang yun. Sinong kausap mo sa Di ba ikaapat? yung lesson? Nakakaba naman to, Bea, Ay, sinong kausap na after the pastor? lesson, after you know the lesson. Oo, yun yung lesson, initiative action, mo, yung oo. action. Yun yung, May action. yun doon na kami nag-come up with a solution. So, yun lang po. Salamat. I hope may natutunan po kayo. God bless. Say bye-bye na Tuesday. Bea ko yun. Inaantok na si Bea, Pastor. Nakita kong mga pero pinapigil niya kasi gusto naming ilaban yung drive-thru natin. Bye! God bless!